Dinayo namin ang Calatagan, Batangas para makilala ang ating deserving day of winner at seaweed farmer na si Ate Gemma. Ken, kakayanin ba natin magtanim sa dagat? Nako Janine, huwag kang mag-alala dahil veterano si Ate Gemma sa trabahong yan. Kaya nga siyang napiling mamuno sa Women Seaweed Farmers eh. Trust the expert! Ano ba yung unang step na gagawin natin? Ito, magbabaw muna tayo nitong tulos ng Elena. Ito yun, Tulos ng Elena? Ito. Ano pa yung Elena? Ito. Itong tulos na ito, ipil. Ah, ipil po yung puno. Elena tawag din dito sa amin mga kalahita. Matibay na. Itatali yung straw dito. Okay po. Yan. Tapos pagkatali ng straw, yan ulit dyan. Yan. Yan. Ikikita na kapaganyan. Ang mga taling ito ay ginagamit bilang perimeter ng area na pagtataniman ng mga gulamang dagat para itong mga pilapil sa bukid. Dito natin ihahang yung mga seaweeds na itatanim natin. Sa loob, nakahang sila sa loob ng ilang araw. Ano yan? Matagal yan. Isang buwan at kalahati yan. Isang buwan at kalahati silang nandito. 45 days na 45 iniintay na, kumbaga, maani yung tanim. Oo, parang manok. Bakit manok? Di ba pang manok parang 45 days din? 45 days bago maluto? Bago mangitlog. Bago maluto. Bago siya patayin! Siguro Janine sunog na yun. Tama. Parang manok. Partner, bilisan na natin bago pa tayo ang masunog dito. Pagkatapos ibaon ang mga tulos o mga kahoy na pagsasabitan ng mga seaweed, sunod naming natutunan ang pagtatali ng mga gulamang dagat. Mali. Ay, mali agad! Patay! X! Ihuhulihin mo lang yung pinakabuhol na gaya para Okay. Ay! Akala mo makaganon ka ha? Ayan, ganyan. Ikaw din! hawakan na. Hawakan na ng ganyan. Opo. Parang nagsa-space out yung utak ko na hindi ko mahuli kung paano parang Mahirap pag- siya. Oo, parang pero grabe nung pinapanood ko yung mga magkukumari nga doon. Isang kamay lang tas Kailangan gumamit ng straw para maiikot at maibuhol ang seaweed. Dapat nakalak ang buhol bago ito itali sa monoline para hindi matanggal. Sa ganyan. Okay, nakagawa na tayo ng isa. Ayan, Nay. Ate Gemma. Harvest Eto na! Pinaka-iintay for 45 days! Mga ka-day off, kung mapapansin mo dyan, tingnan mo, kulay brown na siya. After 45 days, ito na yung magiging kulay ng gulaman. Para siyang burgundy. Wow, burgundy. Wow, spell burgundy. Brown na lang. May dalawang klase ng gulaman o seaweed na itinatanim sa dagat ng Calatagan. Ito ang Eucoma cottonai o ang berdeng seaweed na maaaring kainin ng hilaw at ang Capaphycus striatus o sakol na karaniwang ibinibilad sa araw para gawing seaweed products. Maaari ring gamitin ng kamay o kutsilyo sa pag-harvest ng seaweeds. Kailangang hawakan ng gulamang dagat at itulak ito pababa ng monoline para matanggal. Dahil dito sa gulaman na to, nakakagawa tayo ng 36 o higit pang produkto. Wow! Kasama dyan yung lotions, shampoo, pabango, sabon. Ang galing. Galing. Tsaka Ate Gemma, hindi ka ba natutuwa? Yung ginagawa niyong trabaho po dito sa Calatagan, Batangas, ginagamit sa buong mundo. Natutuwa po. Kaya nga po diyan ang aming tinututukan ngayon eh. Nag-enjoy si Ate Gemma sa kanyang day off. Makakasama naman natin ngayon si Ate Flora na Federation President ng Basefa o Batangas Seaweed Farmers. Tama, si Ate Flora ang nagtitrain sa mga katulad ni Ate Gemma na gustong maging seaweed farmer. Guys, ang unang hamon ni Ma'am Flora ay makapagtali kayo ng 3 gulamang dagat na itatanim ninyo mamaya. Push! Ready, set, tali! Pwede ba mag-call a friend? Okay.
Flora. Tinatry ko kasi yung tinuturo nila sa akin. Tapos, tapos pag sisikipan na, lumulusot lang yung gulaman. Hindi ko pala Nabibitawan niya. Oo. Kasi meron pala siyang knot sa dulo na dapat yun yung hawak mo kasi doon siya maghuhook. Nakailan ka na, Ken? Ito, tapos na. Oh my gosh, babawi ako. Pakita niyo sa akin ang mga ginawa niyo. Okay, tama. At dahil dyan, pwede ka nang magtanim. Yeah! Tama, ginawa ko. Tama rin ang kanyang ginawa, kaya pwede na rin siyang Pero, mabagal.